So, welcome mga kabendo. So, sa video na to is ituturo ko paano i-flash and paano initial setup ng bagong LPB 2.0. Also, yung pag-usapan natin yung about sa license niya. So, ayun, sa pag-download ng image or ng installer ng LPB 2.0, meron nakalagay dito sa post or dito sa post ni LPB dito sa mga features niya. Pero kapag kinlik mo to, dati is working siya, pero ngayon hindi na siya. So, parang dinown na yung, ayan, naka-down na yung page. So, both pang Orange Pi 1 and Orange Pi PC, hindi na siya working. Pero yun, meron namang shinare si LPB na bagong link. Ayan. So, ilalagay ko na lang to sa comment section or sa description. So, ayan. Ayan. So, ayan. At time of recording, meron na siyang Orange Pi 03. Tingnan natin kung may laman. So, ayan. Meron na siya. So, click lang to. And I think magda-download na siya. Pero sa ating demo ngayon, yung gagamitin natin is pang Orange Pi PC. So, ayan. Orange Pi 1 and Orange Pi PC. So, may outdated na siya. So, itong release ngayon is 1.1.1 na siya. Yung mga outdated, ayan, yung 1.0.1. So, yung nandito sa post niya is, ayan, 1.0.1 pa. So, yun. So, dito, ito-download na natin yung updated. So, 1.1.1 and Orange Pi PC image. Ayan. Kung dito mapapansin nyo, ayan, download, ayun. So, kung madidetect mo siya as virus or unwanted program, i-keep nyo lang siya. Ayun, suspicious and block. So, click nyo lang to and then download suspicious file. So, suspicious siya dahil sa kanyang file format, dahil .gz. So, yung pagka-compress niya. So, download lang. Yan. Papansin nyo, sobrang liit lang ng image for 41.3 MB. Dahil yan sa kanyang pagka-compress. Ayan. .gc, .img yung image file, and then .gc yung pagka-compress niya. So, right-click sa WinRAR, extract nyo lang. Then, makikita nyo yung actual size ng img o ng image file. So, 420 MB talaga siya. So, proceed tayo sa flashing niya. So, sa pagpa-flash, kailangan mo lang ng isang micro memory card and ng card reader. So, isasaksak ko lang ang ating card reader sa ating laptop. Yun, nalagay na natin yung ating memory card. Ayan, may previously naka-flash na ako ng LPB 2.0 dito, pero para sa ating guide is start ko siya ulit. So, kailangan natin ng balena etcher. So, ililink na rin din yung website kung saan pwedeng i-download yung balena etcher. Ayan. So, flash from file. So, i-detect niya yung memory card or yung mga available na storage device kung saan ka pwede mag-flash. Ayan, by default, selected niya is yung USB drive. Ayan, 32 gig yung gamit nating memory card. Oops, i-close ko. Ayan, so flash from file and then i-browse lang natin yung dinownload nating image. So, pwede naman to, yung pinaka na-download natin na 41.2 MB, pwede siyang gamitin directly as flashing file. Ayan. So, yung gagawin niya lang nun is i-extract niya. Pero dahil, ayan, na-extract na siya, tingin ko.
So, yan, pwede na siya directly pala. So, it's either i-extract mo siya or ah, gamitin na yung mismong downloaded na file. And then yung dito, i-select lang yung USB card reader nyo. And then flash. Sobrang bilis lang yan. Depende rin sa card reader at saka sa memory card nyo kung gaano kabilis yung magiging. Ayan, dinecompress niya yung, dinecompress niya yung file na ginamit natin. So dito medyo may processing time siya dahil i-extract niya rin yung image. So parang mas mabilis kung parang mas mabilis kung i-extract mo na muna siya. So yan, natapos niya ng extract. So dito nakikita nyo yung flashing speed natin is 20 Mbps. So yung gamit natin is SanDisk na 32 gig class 10 type A1. So pang dashcam yung quality siya. Kaya mabilis rin yung read and write niya. So yung kanina, writing speed niya is 20 MB per seconds. Ngayon din, yung reading speed niya naman, kasi binavalidate niya kung tama yung mga na write na files, yung reading speed niya is nasa 20 Mbps rin. So yan. So napakabilis ng ating flashing. Hindi na natin kailangan i-post yung ating video. And hintayin lang natin matapos completely yung flashing. And pagkatapos niyang ma-flash is ilalagay ko naman siya sa ating uh, Orange Pi PC na naka-setup na. So, yun. So, pagkatapos niya na flash complete siya, close lang. And then, mag-safely remove kung meron man. So, yun. Hindi siya na-detect as ejectable drive. So, yun. Ibubunutin ko na lang yung ating card reader and then ilalagay ko na siya sa ating bendo and then proceed tayo sa initial setup. Ayun, bali na-insert na natin yung memory card sa ating Orange Pi PC and nakapag-boot up na rin yung ating Bendo Wi-Fi. Ngayon, i-access na natin yung portal sa via access point. Magkukonect na lang tayo dun sa router na nakalagay sa ating Bendo Wi-Fi. So, ayan, automatic nagbukas naman ng ang portal.
So, ayan ang portal, ang bagong design ng LPB 2.0 and ayan ang kanyang portal address pa rin is 10.0.0.1 at para i-access ang admin panel, lalagyan mo lang siya ng /admin. Ayan, bali first time na ma-access yung portal na to, kaya i-redirect na yata tayo, dadali niya tayo sa initial setup page. And dito, ito lang ay lumalabas itong message na to dahil siguro may password manager ako. So, ika-cancel ko lang muna. Ayan. So, ayan yung mga kailangan sa initial setup. So, kailangan ng LPB account and ayan, username and password. So, yung LPB account is yung account na i-register mo dito sa site ni LPB mismo. So, lpbpisowifi.com. Isasend ko na lang ang link mamaya or ilalagay ko sa description. And then dito yung new admin password. So ito yung admin password kapag maglalagin ka sa /admin. So default is admin and then yung password pwede mong iset dito. So hindi ko lang sure kung na-add na yung default password. Kasi yung dati yung default password ng LPB is 123456789. Sa ngayon yata hindi na siya gumagana. Dapat makapag-set ka ng at least ng new admin password sa initial setup niya. So yan, maglalagin lang ako ng LPB account. Bali, gagamitin ko ay ibang LPB account for testing dahil yung gamit talaga namin is nagamit ko na previously and nag-start na yung trial niya. So, para lang makapagpakita ko ng fresh setup, igagamit ako ng ibang account. So, kakopy ko yung username, then password. So, after nun is click lang yung check license status. So, wala siya nakitang license na existing dun sa account na yon. So, ngayon meron kang dalawang option is to request a free trial or enter license key. So, ngayon, wala pang binibenta na license key si LPB dahil naka-beta version pa siya and hindi pa siya officially released. So, in the future, yung balak ni LPB is pwede kang bumili ng license mula dito sa buy license page sa kanyang website. Pero sa ngayon is 7 days trial na muna ang kanyang pinapagamit. And kung gusto mong i-extend yung paggamit ng, ng software, pwede ka sigurong bumili or gumamit ng mga at least 1 year old pang mga license, mga bagong bilhin na license. So, naka-indicate naman dun sa initial post niya na mga license na binili since January 1, 2026 ba or 2025 is usable pa rin sila sa bagong system. Pero, yun, for now, mag-request na muna tayo ng trial. So, yan. Then, set natin yung password na gagamitin sa admin. So, make sure na iset nyo to dahil alam ko is wala pa rin siyang default password kasi maraming nagtatanong kung ano yung default password ng Bendo. So, sa ngayon, mas safe na best practice na mag-set ka na ng password mo dito. Huwag yung default kasi yung iba is nakakalimutan nilang palitan yung default password. Kaya napapasukan ng mga ibang users na may alam sa system yung admin and then nakapag-modify sila ng mga settings o nakakapaglagay sila ng time sa kanilang mga cellphone. So, ito, set lang natin yung password. So, kayo nang bahala kung anong gagamitin yung password. And then, confirm lang, ulitin lang yung password. Then, click lang tong start free trial. Ayun, na-detect niya na this
device already and has a trial license. So, na-detect niya yung device ID. So, meaning, yung isang device or isang board is once mo lang siya pwedeng i-link sa isang account. So, na-detect niya na nandun siya dun sa account namin. Pero for the sake ng demo na to, ayan, pinakita ko paano yung initial setup niya kapag fresh install tsaka hindi mo pa siya na-link sa uh, existing na account. So yun, gamitin natin yung account na ginamit ko na previously dito sa machine na to. So, password. So, check license status. Ayun, success. Nahanap niya yung machine ID na to doon sa account namin. And ngayon, uh, pwede na siyang gamitin. Gamitin ulit. License active siya. So, yung expiry niya will be sa February 15. So, yan, na-start ko siyang subukan no Sunday. So, 7 days is 15. Yan, naset ko na yung password. So, to double check ko lang para sigurado. Mahirap na. So, change password. Then, ayun, success. Yan. So, after nung initial setup is mariredirect na tayo sa pinaka-admin portal. So, moving onward, ayan yung main portal. Then, yung admin portal. Yun, hindi na lumalabas yung setup page dahil na-setup na natin siya. And dito na sa pinaka-admin login page siya, uh, naglo-load yung page. So, ilagay lang natin yung username na default is admin. And then yung password na sinet natin kanina sa setup page. And huwag kalimutan na ilagay itong reCAPTCHA for security. RA69W. So, automatic capital letters na yung input. Hindi mo na kailangan i-uppercase. So, login. And ayun, napasukan na natin yung admin page ng ating Bendo machine running on LPB Piso Wi-Fi version 2. And yun, sa mga susunod na video, i-explore natin bawat features na yan, bawat settings na yan, and compare rin natin sila, ano yung changes nila sa previous version, specifically sa 15.3. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo sa ating video, and don't forget to like, comment, and subscribe. And, ayun, share nyo rin sa iba. Ayun, makakatulong tayo sa mga piso Wi-Fi users natin dyan. So, thank you ulit for watching. Until our next video.